Ora Pro Nobis, 1989 by Lino Broca. Banned during Cory Aquino's term. Bakit? Kasi tinira nito ang human rights violations ng military post-Marcos. Sobrang graphic, madugong portrayal ng vigilante group na pinoprotektahan ng gobyerno. Ayaw ng administrasyon na mapahiya, tinanggal sa local theaters. Sa pelikula, isang dating pari ang naging saksi sa mga extrajudicial killings. Brutal, graphic at masyadong malapit sa katotohanan kaya napatanggal sa mga sinehan. Live show, 2000. Grabe ang backlash. Focus sa mga Torotot shows kung saan ginagawang live entertainment ang sex acts sa mga slum areas. Tila documentary ang style, kaya maraming naniwalang totoong nangyayari ito. Pinatanggal, tapos binalik ulit, pero eventually, kinondemn yun mismo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil immoral and degrading. Si Bak, Midnight Dancers, 1994. Kwento ng tatlong macho dancers na may kani-kaniyang issues sa pamilya, droga at identity. R18 at banned for commercial release dahil raw immoral at exploitative. Pero nanalo sa International Film Fests. Sa Pilipinas, ayaw pa rin tanggapin ng MTRCB, mga bilanggong birhen, 1977. Set during the Philippine-American War, it tackled sexual abuse ng mga sundalo sa mga babae sa convent. Nagalit ang simbahan at mga conservative groups. Di raw dapat pag-usapan yan on screen. Tinanggal sa mga sinehan agad-agad. Manila by Night, 1980. Officially banned sa ilalim ni First Lady Imelda Marcos. Ayaw niyang maipakitang ganon kadumi, ganon kadark ang nightlife ng Manila. May drug use, prostitution, at queer characters. Ironically, isa ito sa masterpieces ni Ishmael Bernal. Broke Down Palace, technically Hollywood film, pero banned sa Pilipinas dahil pinakita ang korupsyon ng Philippine justice system. Yung mga film girls na na-frame for drugs, pinakita paano binabayaran ng mga pulis at gaano kabagal ang sistema. Ayaw to ng mga officials, kaya banned agad. The Last Supper number 3, 2009. Mukhang harmless comedy lang, pero inexpose nito ang bureaucracy at legal absurdities ng sistema. Isang lalaking na demanda dahil sa nawawalang frame ng Last Supper. Biro lang sana, pero real case. Banned sa ilang screenings dahil tinamaan ang judicial system. Bayaning Third World, 1999. Questioned the heroism of Jose Rizal, parang documentary style na satirical film. Tinakol kung totoo bang retracted ni Rizal ang beliefs niya before mamatay. Masyadong controversial, maraming schools at institutions ang nag-request na huwag na ipalabas. Kapit sa Patalim, 1984. Isang labor union strike ang sentro ng pelikula. Pinakita ang brutal tactics ng employers at involvement ng underground communist groups. Banned noon dahil subversive raw. Eventually lifted pero late na delay ang message. Scorpio Nights, 1985. Sexual obsession at adultery sa panahon ng martial law. Isang estudyante, isang janitor, at ang asawa ng janitor nag-loop sa sobrang graphic sex scenes. Naging landmark film sa Pinoy erotica pero tinutulan ng religious group. Pila Balde, 1999. Sexualized urban poverty. Mga babae na sabay nagsasalok ng tubig habang nagkukwentuhan tungkol sa mga escapades nila. Parang Sex in the City, pero slum version. Too raw, too vulgar, hence banned. Boatman, 1984. Pinakita ang mundo ng mga sex workers sa Pasay. May real sex scenes, literal na porn level. Pero ginawa ni Tikoy Aguiluz para i-expose ang exploitation. Censors didn't see the intent, binan outright. Tumbang Preso, 2014. About child labor and human trafficking. Matapang ang narrative pero may controversial visual metaphors. Naging target ng DSWD at ilang agencies, sinabihang masyado raw traumatizing. Di na rin napalabas widely. Ang Tatay Kong Nanay, 1978. Banned sa ibang provinces noon dahil about sa gay parenthood. Si Dolphy ang bida bilang baklang nagpalaki ng anak ng boyfriend niya. Di pa ready ang audience sa ganitong tema during martial law. Soft ban lang, pero obvious ang resistance. Bomba films ng 7 dekada hanggang 8 dekada. Di isang title lang, pero buong genre. Pinauso ng censorship loopholes, pero eventually, tinarget na ng MTRCB. Films like Nympha, Burlesque Queen, at Silip were constantly under attack. Graphic, bold, and politically subversive in disguise. Kung may nakalimutan akong pelikula, comment mo lang. Basta tandaan, sa likod ng bawat banned film,
may kwento ng repression at minsan katotohanan lang talaga ang gusto nilang itago. If you enjoyed this, I'm going to be posting a lot here. I would greatly appreciate it if you could subscribe. Thanks for watching and see you next time.